So, good evening na ba? Change venue tayo dahil tapos na tayo sa trabaho bilang labandero. Balik tubero tayo. Okay. So, tuloy ko lang to kasi meron akong matagal ko nang nabasa to. Medyo nakakatawa doon sa revised National Plumbing Code natin na ewan ko, hindi ko malaman kung matawa ako o malungkot dahil parang ngayon lang ako nakakita ng code na may ganito. Okay, so ano natin, tawag dito, tingnan natin ha. Okay, hindi yan, sorry. Ito sa chapter 7 ng Revised National Plumbing Code natin, section 701.1.2, okay, ABS and PVC DWB piping installation. So ABS, alam na natin yan, define natin yan doon sa previous videos ng YouTube. And DWB system, piping installation, yung drainage waste and vent system, shall be used in high-rise building. So inaalaw ng code natin ang use ng PVC, okay, provided that, pero may provided that, parang ngayon lang that its use shall be shall be the discretion of the master plumber designer and also with the full consent of the owner. Bakit ito yung tanong ko sa sarili ko, meron bang code na ganito na idadamay mo yung owner doon sa technical aspect nung ini-specify mong materyales, di ba? Parang nakakatawa. Sa tingin ko may connection ito ay sus marisep, may connection ito doon sa myth, matagal nang sinasabi ng mga designer natin sa plumbing, lalo na yung mga kilalang designer, na yung PVC pipes daw is hindi kayanin, hindi kaya na gamitin sa mga high-rise building. Sigurado ako na narinig nyo yan, kaya kung napapansin nyo, yung mga high-rise building natin, minsan siyempre mahal yan pag nag-CI ka or di ba, kasi yun nga ang pinapaniwala nila sa owner na hindi kayanin ng tawag dito ng plastic pipe ang high-rise building due to ito. Kasi yun, nakita ko to sa may tayo dyan, nakita natin sa research natin sa Recto. Okay, yan, sanitary system. Actually this book is published by ASPENA, accepted by ASPENA. Yan one of the oldest and most persistent myth. Ano ba ang meaning ng myth? Sorry sa pronunciation ko at bagsak ako sa English one. Okay? Yan, myth. Sabi dito, a traditional story, especially one concerning the early history of people or explaining some natural or social phenomenon, typically involving the supernatural being or events. Okay? A widely held but false belief or idea. Okay? Yan yung meaning ng myth. Okay, balikan natin yung sinasabi rito. Yan. Myth in the plumbing profession is the belief that extremely high velocities develop at the base of high-rise building. So sa extremely high velocity in the stacks of high-rise building, yung soil stack or waste stack or any stack, vertical. Okay, so the plumbing engineer is invariably asked how he is going to provide
for those velocities at the base of the stack. Sa base of the stack, yan nga kasi yung sinasabi ng ibang designer na hindi pwede babasagin yan ng mga because of high velocity at the base of the stack. How is he going to prevent the base fittings from being blown out or broken? Okay, no provisions are required for tremendous velocities, and no special precaution are required to protect the base fittings. Excessive velocities just do not occur. Yan yung totoo. Hindi, wag kayong maniwala dyan sa mga sinasabi nila. Okay? Okay? So, yun. It does not occur. Okay? It is proven through experiments and scientific and mathematical process na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Okay? So, ito yung sinasabi rito, ano ko lang natin ito. The velocity at the base of a 100-story stack is only slightly and insignificantly greater than the velocity at the base of a 3-story stack. Okay? Narinig nyo? Nabasa nyo? Okay? So, there is no scientific reason for limiting the height of the soil or waste stack or any stack, and the stacks can be run straight down. Can be run straight down without offset for 1,000 feet or more in the utmost confidence, so-called velocity break. Kasi yun nga din, i-break mo raw, break your neck ka dyan. See? So, ito yung sinasabing velocity break ng mga ibang designer. Ang ganda ng pagka-drawing, binibreak nila daw yung velocity every 1,000 feet para daw ma-break yung velocity. Ulul. Hindi yan totoo. Okay? So, yon. Yan, sinasabi rito. So, velocity break are absolutely unwarranted and in fact could cause excessive pneumatic pressure fluctuation in the stack. So, baliktad pa pala. Diba? So, yun, wag tayong basta-basta maniniwala. Okay? Makinig tayo ng drama, manood tayo ng mga Korean telenovela, okay? Para at least makakuha tayo ng mga idea. Hindi yung tango ka lang ng tango dyan. Okay? Kasi napag-usapan ko to kasi this is may connection ito sa kwento ng buhay ko bilang tubero. Okay? Bilang tubero. Dahil nangyari nga doon sa 1997 when din merong crisis kasi yung building namin high-end, 40 million ang alam ko noon, 40 million per unit ang halaga. Ngayon, ang specification noon is CI, ang lahat, pati vent CI, grabe. Waterline system, hot and cold, copper. Okay. Nung nagka-crisis nga, kasi ang natandaan ko, from 20 ang halaga ng dollar, 20 to 40 pesos. So, siyempre, ang mga owner, ang mga developer, utang yan anong ibabayad mo sa diferensya ng ano? So, pinatawag kami na ano ang magagawa namin para mag-value engineering. Sabi ko, mag-PVC tayo, sir. Sabi nung owner, boss ko, anong PVC? Batukan kita dyan hindi nga pwede daw yun. Sabi ng designer. Sabi ko, pwede sir. Sabi niya, ito papatawag ako ng meeting. Pag hindi mo ma-depensa yung sinasabi mo or mismo dyan sa meeting, tatanggalin kita. O sabi ko, hindi mo kayang tanggalin si ama sa isip-isip ko. Sige sir, ilan meeting sir? Okay. Mating yung designer, kasama yung mga alalay. Ang dami pang mga papeles na dala. So sabi ng naikwento ko lang kasi nilait na naman kasi ako rito masama talaga loob ko. Sabi ko, sir, ganito. Sabi niya, sino bang nag-propose na pwedeng PVC? Sabi nung designer. Sabi ko, yung engineer ko. Sabi ko,
sabi ng boss ko, sabi niya, ano ka ba sir, ano ka ba, sanitary ka ba or ano? Sabi ko, sir, master plumber lang po. Sabi niya, master plumber ka lang pala eh, bakit ka nangingialam sa design ko? Sabi ko, sir, may dala kasi akong photocopy ng libro na ito yon, wala pa kasi mga ipal noon, hard copy, photocopy. Yung tatak may stampad ng company na dating pinagtrabahuan nung designer. Okay? Alam ko yon kasi nakita ko yung resume niya eh. Hawak ko yung resume niya, yung files ng designer, mga designer, hawak ko. Sabi niya, sino may sabi sa yung kayanin ng plastic pipe ang itong kataas na building na to? Sabi ko, sir, di ba nagtatrabaho ka sa ganitong kumpanya? Sabi niya, ang dami namin ano dyan, sikat yan, ako ang designer dyan, sanitary engineer dyan. Sabi niya, di ba sir, ito yung kumpanya na yon? Pinakita ko yung photocopy ng libro. Sabi niya, yes, yan dyan. Sir, nandyan, yan sinasabi. Hindi mo pala nabasa, sir. Hindi mo binabasa yung mga libro sa library ninyo. Yan sinasabi na hindi totoo yung sinasabi mo na yung excessive velocity at the base of the stock for a high-rise building. Tad biglang nagalit. Tumayo, sabi niya. Hindi. Sasign ako ng waiver. Ayaw kong panagutan yan. Malis, hindi na nagpaalam. So, wala kami magawa. Sabi ng boss ko, ama, hindi raw siya magsasign. Pipirmahan mo ba yan? Sabi ko, kahit back to back pa sir, pipirmahan ko yan, kahit nakapikit. Okay, so ngayon, andyan, ilang taon na yung building na yan, wala naman nangyari. So simula noon, nagsimula na silang nag PVC or nag plastic pipes kasi napatunayan na ni ama na hindi totoong sinasabi nila. Okay, so yon, another so subscribe lang, sana magbigay kayo ng ayuda. Wag din nang isipin yung e-books na yan, marami naman yan, makatulong lang tayo. Okay, so maraming salamat sa panunood.